Hello guys. Mamaya ulit. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Hello guys. Ako ang guro nyo ngayon na si Tristan Modesto. Ako ang makasama nyo ngayong araw. So, bago tayo magsimula ng ating klase, prayer muna tayo. Pagkatapos ng prayer, it's naman tayo, attendance. If say narito kayo, pakisabi na lang ng pogi or maganda ako. Wala naman siguro absent sa inyo ang araw na to. Ang topic natin for today is multitester. Kung para saan siya ginagamit, kung ano mga parts ng multitester para malaman nyo. So, bago ko panood sa inyo yung video, magtatanong lang ako kung sino nakaalala ng topic natin nung nakaraan araw. Siguro naman may nakaalala sa inyo yung ating topic. Parts of analog multitester. Scale. Needle or pointer. Zero correct or dial or infinity knot. Range. Range selector. Zero ohm adjuster. Ports. Test probes. Negative probe. Positive probe. So, base sa napanood mo, magtatanong lang ako ng konting katanungan. Ano nga ba ang Ohm's Law? What's Ohm's Law nga ba? Ang Ohm's Law, it's yung nasa baba siya ng multitester, yung bilog na nasa tabi. Ito yung parang adjuster din siya. Papakita ko sa inyo guys yung picture ng zero Ohm's Law. Kasi wala ako dito ng multitester. Nasa kaibigan ko. So, ito yung Ohm's Law meter. Ito siya. Ganito yung tsura niya. Wait. Ito. Ito yung nasa napanood nyo kanina. Ito yan. Ito ang Ohm's Law meter. Yan. Tapos ito yung adjuster. Kung gaano kalakas ang gusto nyong palo. Kung gusto nyo kalakas kayo na yung palo. Dito nyo malalaman kung may palo ba yung mga inayos nyo na wire or mga other appliances. Ang laki ng tulong nito sa mga electrician or mga electrical. Ginagamit namin ito sa aming major para malaman namin kung ano sira ba nung aming ginagawa. So, ano nga ba yung voltage current? Ang voltage current, ito yung resistant na kung gaano kalakas yung wire na narating kapag nitetester mo siya, kung gaano kalakas ang palo ng wire na tinetesting mo at kung gaano kalakas ito na palo. Nakokontrol to ng multitester. Doon yun yung malalaman. Nalabas siya dun sa ganito ng multitester. Kapag naganto yung palo niya, it's mean malakas siya. Kapag naman yung kunting galaw lang, may hina yun. Pero may darating pa rin dun yung signal ng wiring or ground. Tapos, ano nga ba epekto ng wire effect? Kapag kayo natamaan ng wire effect, dun sa, halimbawa may naayos kayo. Kapag na hawakan nyo yung wire na meron siyang dumating na electric shock, pwede kayong magitla or mabigla. Ilang beses na ako na-ground, nagigitla ako, tapos parang nangingitim yung kamay ko. Ganun. Tapos, yung ano nga ba yung Ohm's Law calcute resistor? Ang calcute resistor, ito yung ano nga yung sa multitester, nakakalcue niya. Di ba sa atin naman sa math, calculator gamit natin. Tapos sa electrical naman, di ba, ibang calcue namin. It's mean ito yung multitester. Magagamit nyo rin to kapag college na kayo. Kapag ang kinuha yung course it's electrical, magagamit yung multitester. Malaki ang tulong sa inyo ng multitester. So, makinig kayong mabuti sa aking mga tinuturo kasi magkakaroon tayo mamaya ng quiz or activity na ating Gugroup ko kayo mamaya sa group 1 to 3. Paki-count na lang ng 1 to 3. So, nag-group nyo na siguro ang mga sarili. Tapos pag-i-explainin ko kayo sa unahan,
kung ano nga, kung base sa napanood nyo, kung saan siya ginagamit at paano ginagawa ang multitester. So, makikiproceed na lang. Tapos habang nagawa kayo, mag-explain lang din ako ng konti kung para saan ginagamit ang multitester na meron siyang kasamang safety support. So, bago kayo gumamit ng multitester or mag-aayos kayo ng other gadget or other appliances, siguraduhin nyo meron kayong PPE safety support, na meron kayong gloves or safety glasses. Kasi nung nag-take ako ng NC2 sa TESDA, kompleto kami sa safety support na tinatawag ng PPE. Meron kami ng gloves, safety glasses, tapos meron din kami ng helmet safety support. Habang nagawa kami ng mga pailaw, tapos mga buzzer, meron kaming ganun. Tapos idagdag nyo na rin yung yung in-explain ko na safety glasses. Gumawa kayo ng inyong salamat sa inyong paki-cooperate na maganda ang inyong naging presence sa unahan. At maganda ang inyong salamat sa pakikipag-operate at pakikipag-present sa unahan ng inyong mga groupings. So, base sa group 1, it's 10/10. Tapos sa group 2, 10/10. Tapos sa group 3, 9/10. Kasi kulang siya ng safety support at PPE measurement. Tapos, explain ko sa inyo class yung mga rules ng multitester. Kung dito sa school may rules tayo, sa multitester may rules din tayo. Sa multitester, pag nagbili kayo, meron niya manual. Kailangan nyo munang basahin yung manual or manood kayo sa YouTube kung paano siya ikabit. Kasi dalawa lang naman yung wire na ikakabit nyo sa multitester, yung positive and negative niya. Yung tinatawag na red and black. Isusulot nyo lang siya dun at gagana na siya. Kapag hindi, itetesting nyo muna siya, pag didikitin nyo muna at gagana naman yung multitester na yun. Tapos para sa ating rules number 2, dapat higher yung range ng avoid ng multitester. Tapos dun sa iba, sa negative, kailangan high lang yung kanyang avoid ng multitester. Tapos sa ating naman rules number 3, dapat sinusure natin yung setting ng resistant or range ng measurement bilang sa ohm, law, and voltage. Dapat meron tong voltage and ammeter range when measuring the value electrical current. Kapag mag-aayos tayo ng electric fan, kapag hindi siya gumana, example, yung wire niya, sa positive and negative, kapag hindi gumana, pwede nyo siyang baligtarin para matingnan natin kung gagana siya. Tapos yung battery nito, wag niyong babasain. Kasi kapag nabasa siya, pwede na yung masira. Tapos yung damage nun is, pwede nang yung inyong multitester. Pwede nang hindi na natin magamit. Kasi kapag yung battery, damay na lahat. Tapos yung multitester, kapag gagamit kayo para sa rules 5, when the tester is not used, will be stored, set the selector switch to 10,000 volts or to off position. Yun nga, kapag papatayin nyo siya, ilalagay natin sa 1,000 volts, tas i-off natin siya para iwas din sira. Tas ito pa ang rules number 6 natin, dapat hindi binabagsak ang multitester kasi yan ang pinaka mabilis masira. Yung nasa TESDA ako class, yung NC2 ko, yan ang kadalasan nasisira ng multitester. Hindi nyo ba alam yung multitester namin dun, isa na lang, tapos minsan pinagdadala pa kami ng kanya-kanya kasi nga madalas nasisira. So yung iba minsan sira-sira na, natanggal na yung positive and negative niya, natanggal na yung wire dun. Yun nga, gawa ng damage ng pagbagsak. Kaya wag nyo ibabagsak guys, ay class yung ating multitester. Tas para sa naman, may papano ko sa inyong activity, yung para sa number 1, makisulat na lang class. Ito yung what is multitester. Makisulat na lang, what is multitester. Tapos para sa number 2, label the different parts of the multimeter. Tapos ito naman yung 1 to 9.
makikisulat yung parts of multitester. Tapos ipasa nyo na lang sa akin mamaya. Tapos ako na mag-check. So, class, hanggang dito na lang muna at maraming salamat. Makikipasa na lang mamaya nung inyong mga ginawa tungkol sa multitester. Salamat. Ako nga pala si Tristan Modesto at salamat sa inyong pakikinig. Sa muli, sa ulitin.